Buod ng El Filibusterismo. Ang Bapor Tabo ay naglalakbay patungong Laguna mula sa Maynila at hirap na hirap sa pagsalunga sa agos ng Ilog Pasig. Kabilang sa mga pasahero ang mga reverendos, ang makatang si Isagani, ang manunulat na si Benzaib, Doña Victorina, ang ating kilalanang si Basilio at si Simon, ang nagbabalat kayong mag-aalahas na walang iba kundi si Ibarra. Si Basilio, sa tulong ni Kapitan Tiago, ay nakapag-aral ng medisina. Tuwing uwi siya sa San Diego ay hindi makaligtaang dalawin ang libingan ng kanyang ina. Minsan sa isang di sinasadyang pagkakataon, sa kanyang pagdalaw ay nakatagpo niya si Simon sa libingan na bagamat nagbabalat kayo ay nakilala niya itong si Crisostomo Ibarra. Sa simula ay tinangka ni Simong patayin si Basilio upang ang lihim ng kanyang pagbabalat kayo ay di mabunyag. Subalit nakapaghunos dili siya at sa halip ay hinimok niya ang binatang maghigante sa pamahalaang Kastila. Ngunit ito'y tumanggi sa dahilang nais niya makatapos ng pag-aaral. Ang mga estudyanteng Pilipino sa pamamagitan ni Pare Erene at Don Custodio ay naghain ng kahilingan sa Kapitan General upang magtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Ito'y di pinagtibay ayon sa nais ng mga estudyante sapagkat ang mamamahala nito ay ang mga praile at ang mga estudyante ay magiging tagapangilak lamang. Sa makatwid, sila'y mawawala ng karapatan sa anumang pamamalakad ng nabanggit na akademya. Samantala, si Simon ay muling nakipagkita kay Basilio upang hikayatin ang binatang umanib sa binabalak na paghihimagsik at manggulo sa gagawing paglusob sa kumbento ng Santa Clara upang agawin si Maria Clara. Ngunit ganoon na lamang ang panlulumo ng mag-aalahas nang malamang ang kanilang aagawin ay namatay ng hapong yaon. Ang mga estudyante, dahil sa tinamong kabiguan sa panukalang pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila at upang mapawi ang sama ng loob, ay nagdaos ng isang salo-salo sa Pansinteria Macanista de Buen Gusto. Habang kumakain ng mga estudyante, ay nagkaroon ng talumpatian at sa talumpating binigkas ay tinuligsang mabuti ang mga praile. Ngunit may nagmamanman pala sa kanilang ginagawa sa labas ng pansiteria. Sabihin pa, ang pagtuligsang ito ay nakarating sa mga praile. Kaya kinabukasan, di umano ay may nakitang nakadikit na mga paskin sa pinto ng universidad na naglalaman ng babala, pagtuligsa at paghihimagsik. Ang pagdidikit na ito ay binintang sa mga kasapi ng samahan ng mga estudyante kaya't sila ipinadakip at naparamay si Basilio. Nilakad ng mga kamag-anak ng mga estudyanteng mapawalang sala ang mga ito, kaya sila'y nakalaya. Bukod tangi kay Basilio dahil walang tumulong sapagkat patay na si Kapitan Tiago. Si Huli, ang kasintahan ni Basilio, ay nakiusap kay Pare Camorang tulungan ang binata upang makalaya. Subalit ito pang naging sanhi ng pagkamatay ng dalaga gawa ng pagkakalundag sa bintana ng kumbento. Si Paulita, ang maganda at mayamang dalagang katipan ni Isagani, ay nakipagtalusira sa binata dahil sa kusang pagpapakulong nito upang makiisa sa mga estudyante, gayong hindi naman siya dapat makulong at sanhirin ng magkaiba nilang simulain sa buhay. Sinamantala ito ni Simon at gumawa ng paraan upang maipagkasundo niyang ipakasal si Juanito kay Paulita. Nakipagsama sa negosyo kay Don Timoteo Pilaez, ang ama ni Juanito, upang may sagawa ang balak na paghihiganti. Sa tulong ni Simon ay nabili ni Don Timoteo ang dating bahay ni Kapitan Tiago. Ipinaayos ito ng mag-aalahas sapagkat dito gaganapin ang handaan pagkatapos ng kasal. Kumbidadong lahat ang may mga matataas na katungkulan sa pamahalaan. Ang tanyag na tao sa lungsod at ang magiging ninong sa kasal ay ang Kapitan General. Sa tulong ni Simon ay nakalaya rin si Basilio pagkatapos ng 2 buwang pagkakapiit. Kaagad tumungo ito kay Simon upang sumama sa paghihimagsik. Ipinagtapat sa kanya na mag-aalahas ang kanyang balak sa gabi ng kasal. Ipinakita ang isang lamparang may hugis granada at kasinlaki ng ulo ng tao. Ang magarang ilawang ito ang magiging handog niya sa ikakasal. Ilalagay ang lamparang ito sa gitna ng kioskong kainan. Magbibigay ito ng maniningning na liwanag, subalit pagkaraan ng 20 minuto ay manlalabo.
Kapag itinaas ang mitsa upang paliwanagin ang ilaw, ay puputok ang kapsulang laman nito. Sasabog ang granadang magwawasak ng kioskong kakanan at walang makakaligtas sa mga naroroon. Ang pagsabog ng dinamita sa lampara ay magiging hudyat upang simulan ang paghihimagsik sa pamumuno ni Simon. Samantala, ng gabing yon, sa tapat ng bahay ng ikakasal ay nagtatalo ang loob ni Basilio. Namamayani pa rin ang kabaitan sapagkat naisip niya ang maraming taong madaramay sa pagsabog ng lampara. Subalit nang mamataan ang dalawang paring kumbidado sa kasal, ay nag-init ang kanyang damdamin sapagkat naalala niya ang sinapit ng kanyang kasintahan. Di kawasay nakita niyang nanaog si Simon upang lisanin ang bahay na yaon. Susundan sana niya ito subalit nakita niyang dumarating ang kaibigang si Isagani upang mag-ukol ng huling sulyap sa dating kasintahan. Pinagsabihan ito ni Basilyong tumakas at lumayo sa tahanang yun, ngunit ayaw niya itong pansinin. Napilitan tuloy ipinagtapat ni Basilio ang tungkol sa lampara. Nang namataan ni Saganing lumalamlam na ang lampara, ay buong bilis itong pumasok sa tahanan at sinambilat ang ilawan at inihagis sa ilog. Dahil sa pangyayari ay nawalang bisa ang pakanan ni Simon at ang balak na paghihimagsik. Napag-alaman na ang may pakanan ng lahat ay walang iba kundi si Simon, kaya't siya'y pinag-usig ng may kapangyarihan. Tumakas siya at nakituloy sa bahay ni Pare Florentino sa may baybayin ng dagat Pasipiko. Ayaw niyang pahuli ng buhay kaya't uminom siya ng lason. Ipinagtapat niya sa pari ang tunay niyang pangalan at pagkatao. Nasa kasiglahan ng buhay, galing sa Europa, puno ng pag-asa at pangarap. Nilimot ang masasamang nangyari sa kanya nang dahil sa pag-ibig na inasahang magkakaroon ng katuparan. Isang kaguluhang gawa-gawa ng kanyang mga lihim na kaaway na nagnakaw ng kanyang pag-ibig, yaman, laya at kinabukasan. Salamat at nailigtas siya ng isang tapat na kaibigan sa bilangguan. Dahil dito, ang paghihiganting nilimot na minsan ay isa katuparan sa takdang panahon. Tumakas siya dala ng kayamanan ng angkang nakabaon sa gubat ng ibang bansa at doon nagpayaman. Nakilahok sa digmaan sa Cuba sa pagtulong sa magkabilang panig na pareho niyang pinakinabangan. Noon niya nakilala ang general na komendante pa lamang. Sa pamamagitan ng salapi, nagawa niya itong maitalaga sa kapuluan. Nang naririto na, ginawa niyang tau-tauhan. Pinainan ng salapi kaya lalong nag-ulol ang kasakiman nito. Nagbabalat kayo nga siyang isang mag-aalahas sa layuning masugpo ang pamahalaan at makapaghiganti sa pamamagitan ng paghihimagsik. Pagkatapos ng mahabang pangungumpisal ay namatay na si Simon. Samantala, ang kayamanang naiwan ni Simon ay inihagis ng Paris sa dagat. Habang pinagmamasdan ng talampas ng dagat na yun, ay muling masusumpungan ng tao ang kanyang itinapon sa kapahintulutan ng Diyos. Kapag dakila at banal ang kanyang layunin, ngunit makabubuti pa ngang mananananan muna ito sa pusod ng dagat kasama ng mga perlas at korales upang di na ito makapagliko ng katwiran at mag-udyok ng kasamaan. Ang wakas ng buod ng El Filibusterismo.